Naglalasing ka na naman. Nakakasama sa katawan mo yan. Huwag mong sanayin ang sarili mo sa alak. Sa tuwing magkakaroon tayo ng problema. Talia, nananaginip ba ako? Talia, totoo ka ba? Bumangon si Miguel at hinawakan niya ang kanyang muka at sinampal-sampal pa niya ang kanyang sarili. Sa akala niyang namamalikmata lang siya. Talia, panaginip ba ito? Kasi kung panaginip lang, ayaw ko nang magising. Matutulog na lang ako palagi kasi sa panaginip, nahahawakan kita, saad ni Miguel habang mahagulol ng iyak. Miguel, hindi ka nananaginip. Ako ito. Nahahawakan mo ako, diba? Hinalikan ni Talia si Miguel sa labi. Tumulo ang kanyang mga luha at nagyakapan sila sa sobrang tuwa. Talia, paano ka nakarating dito? Pumayag na ba si Mami at Daddy na bumalik ka sa akin? Tanong ni Miguel. Tumango si Talia at nag-smile pa ito kay Miguel. Pumayag kami na bumalik si Talia sa buhay mo basta pakasalan mo ang anak namin sa lalong madaling panahon, saad ni Roberto. Mami, Daddy, nandito din kayo? Totoo nga, hindi ako nananaginip. Opo, bukas aasikusuhin namin ang aming kasal. Maraming salamat po. Pangako ko po sa inyo, hindi ko na po sasaktan si Talia. Aalagaan ko na siya at poprotektahan. Promise po, saad ni Miguel habang abot tinga ang ngiti. Natutuwa ang mami ni Miguel dahil sa wakas, pumayag na nga ang mga magulang ni Talia na magkabalikan sila. Wala silang ibang hiniling kundi maging masaya ang kanyang anak at alam niyang si Talia lang ang makakagawa nito. Salamat Miguel, tatawagan niyo kami kung okay lang ang lahat, kung saan ang venue. Nakausap na namin ang parents mo at nagkakaintindi na kami. Last chance mo na lang to Miguel. Wag mong sasaktan ang anak namin kung uulitin mo pa ang ginawa mo noon at ay hindi mo na makikita ang anak namin kahit kailan. Seryosong turan ni Alberto. Opo ma'am, dad, makakaasa po kayo na tutuparin ko po ang aking mga pangako sa inyo at kay Talia, lalo na at malapit na kami magkaanak. Isang mabuti po akong ama sa aming magiging anak at mabuting asawa kay Talia. Okay, sige anak, mauna na kami, mag-ingat ka. Tawagan mo kami ng mami mo kung may problema, saad ni Violeta. Opo mami, maraming salamat po. Niyakap ni Talia ang kanyang mga magulang at hinatid niya ito sa labas at nagpaalam na rin siya agad. Pagbalik niya sa loob, tinitigan niya si Miguel, niyakap siya ng mahigpit at hinalikan siya sa labi. Natutuwa ito dahil bumalik na si Talia sa kanyang buhay. Talia, I love you. Thank you dahil bumalik ka na sa akin. Ako na ang pinakamasayang tao sa buong mundo, saad ni Miguel habang hinalikan ni Talia sa pisngi. Baka sa mukha ni Talia ang sobrang tuwa dahil pinayagan siya ng kanyang mga magulang na bumalik kay Miguel. Nakita kasi siya ng kanyang daddy na malungkot at sobrang matamlay. Ayaw ng mga magulang niya na maapektuhan ang baby niya na sa kanyang tiyan. Kaya't kahit labag man sa loob nila na bumalik si Talia kay Miguel ay pumayag na lang sila dahil yun ang nakita nilang solusyon para sumaya si Talia. Ayaw nila na sila ang hadlang sa kaligayahan ng kanilang anak. Masaya na si Talia kasama si Miguel. Natutuwa naman si Violeta dahil nakita niya kung gaano ba ka-happy si Miguel kay Talia. Samantalang si Vanessa naman ay hindi na mapalagay nung malaman niyang magpapaksal muli si Talia at Miguel. Nagwala siya at nagsagawa na naman siya ng plano kung paano niya mapipigilan ang kasal. Hindi ako papayag na matuloy ang kasal niyo, Talia. Hindi ako papayag na maging masaya kayo ni Miguel. Hayop ka, Talia. Gagawin ko impyerno ang buhay mo. Inaga mo sa akin ang lalaking mahal ko. Kaya humanda ka sa hagupit ng paghihiganti ko. Sigaw ni Vanessa. Nagbasag pa siya ng kanyang mga gamit. Narinig ni Elaine ang ingay sa loob ng kwarto ni Vanessa. Sinubukan niyang buksan ito para tingnan kung ano ang nangyari sa loob. Nakita siya ni Vanessa na sumilip sa pinto. Sa galit ni Vanessa ay binato niya si Elaine. Mabuti na lang hindi tumama sa mukha ng dalaga ang bote ng perfume. Bakit ka sumisilip si Elaine? Singhal ni Vanessa. Ate, kailangan mo ba ng tulong ko? Gusto kitang tulungan ate, naawa na ako sa iyo kahit ang sungit mo sa akin. Pero mahal kita, kasi kapitid kita saad ni Elaine. Tinitigan siya ni Vanessa at bigla itong ngumiti na para bang may nabubuo itong plano sa kanyang isip. Hindi ako papayag na maikasal
Si Miguel kay Talia, kailangan meron akong gagawin para mawala si Talia pagkatapos ng kasal, Carlos. Makinig ka sa akin, ayaw kong maging masaya si Talia at si Miguel. Kailangan mawala si Talia sa buhay ni Miguel, singhal ni Vanessa. Vanessa, hayaan mo na lang sila na maging masaya, hindi ka na mahal ni Miguel. Tanggapin mo na lang ang katotohanan, saad ni Carlos, pero nagmatigas pa rin si Vanessa. Gusto niya pa rin buwagin sina Talia at Miguel. Hindi, Carlos, gusto kong patayin si Talia. Kailangan makuha ko si Miguel. Akin lang si Miguel. Gagawin ko ang lahat, mawala lang sa landas namin ni Talia. Si Talia. Carlos, ihanda mo ang mga tauhan. Kailangan kumilos ako at magsagawa ng plano dahil ayaw kong maagawan. Talia, excited ka na ba para bukas? Tanong ni Miguel. Habang nakayakap siya kay Talia, minadali ang kanilang kasal dahil ayaw ng parents ni Talia na lumabas ang bata na hindi pa sila ikinakasal. Gusto na rin nilang makasiguro na hindi na magugulo pa si Vanessa. Miguel, kinakabahan ako para bukas. Excited kasi, seryosong sabi ni Talia. Talia, mahal na mahal kita. Ang saya ko dahil binigay ka na sa akin ng mga magulang mo. Paliligayan kita, Talia, mamahalin at poprotektahan. Nakangiting saad ni Miguel. Nakayakap si Talia kay Miguel habang nakaunan siya sa braso nito. Masaya sila dahil na ipinagpatuloy na nila ang kanilang pagmamahalan. Hinalikan ni Miguel sa noo si Talia at niyakap ng mahigpit. Nagulat si Talia nang hawakan ni Miguel ang kanyang dibdib. Pinisil-pisil ito ni Miguel. Hinayaan niya lang ito, baka gusto lang ito ni Miguel hawakan. Pagkatapos nilang magniig, nakatulog agad si Miguel sa sobrang pagod. Hinayaan na lang siya ni Talia. Masaya si Talia dahil nakikita niya kung gaano siya kamahal ni Miguel at alam niyang safe na sila sa kanyang anak. Hindi na rin siya papayag na guluhin pa sila ni Vanessa. Masaya siya sa piling ni Miguel at handa na siya para ipaglaban ang kanyang pagmamahalan sa kanyang asawa. Hindi niya na hinayaan na mahawakan pa ni Vanessa si Miguel. Alam ni Talia na siyang panalo sa puso ni Miguel. Nakikita niya kung gaano siya kamahal nito. Pero kahit gaano pa nila kamahal ang isa't isa, kung ang pagsubok ang lumapit sa kanila para subukin ang tatag ng kanilang pagmamahalan, hindi niya na alam kung paano iwasan. Miguel, sana pareho nating ipaglaban ang pagmamahalan natin at maging matatag. Ilalaban kita, Miguel, para sa anak natin. Poprotektahan kita laban at hindi ako susuko sa mga pagsubok na darating para sa ating buhay. I love you, Miguel. Pinikit ni Talia ang kanyang mata hanggang sa makatulog na rin siya at niyakap niya ng mahigpit si Miguel. Araw na ng kasal nila ni Miguel at Talia, abala ang lahat sa pagpapaganda. 8 months na rin ang tiyan ni Talia kaya medyo malaki na ito. Ang saya ng lahat dahil sa wakas natuloy na ang kasal nila ni Miguel. Ang ganda naman ng asawa ko. Hinalikan ni Miguel si Talia sa noo at niyakap niya ito ng mahigpit. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko, Talia. Nang dahil sa iyo, isang ganap na daddy na ako. Salamat. I love you so much, Talia. Pangako, isang mabuting ama ako sa mga anak natin at matapat na asawa sa iyo. Hindi na kita sasaktan, Talia. Aalagaan kita hanggang sa pagtanda natin. Salamat, Miguel. Abot langit din ang kaligayahan ko kahit anong mangyayari, hindi na tayo magkakalayo. Ipaglalaban ko ang pagmamahala natin. Ang pagmamahal ko sa iyo, nakangiting sabi ni Talia. May kinuha si Miguel sa kanyang bulsa, isang maliit na box. Siya mismo ang nagbukas ng box at isang kwintas ang laman nito. 2 kwintas ang nasa loob nito. Salamat, Talia. Isinuot ni Miguel ang isang kwintas sa liig niya at ang isa isinuot niya sa liig ni Talia. Kumikinang ito sa sobrang ganda. Gold ito at ang laki ng bato. Nakalahating puso. Para yan sa iyo, Talia. Tanda ng pagmamahala natin kahit anong mangyari. Huwag mong hubarin yan dahil habang suot-suot mo yan, kahit saan ka man, makakarating kasama mo ako lagi. Kalahati yan sa kwintas ko. Tingnan mo, Talia. Ang ibig sabihin yan, binigay ko sa iyo ang kalahati ng puso ko. Titigil ito sa pagtibok kapag nawala ka sa tabi ko. Ang lalim naman ng meaning niyan, ang ibig bang sabihin nito, aalagaan ko ang puso mo para healthy ang pagtibok nito. Miguel, thank you. Ang ganda at ang laki ng bato. Pangako, aalagaan ko ito katulad ng pag-aalaga ko sa pagmamahala natin. Hindi ko ito tatanggalin sa liig ko kahit anong mangyari. Saad ni Talia habang yakap-yakap niya si Miguel.
Magkahiwalay si Talia at Miguel ng sasakyan. Nagtungo na ang lahat sa simbahan. Natutuwa ang mga magulang ni Talia dahil may kasal na ang kanilang anak sa lalaking mahal nito. Nag-attend ng kasal si Nathan at magkasama pa sila ng upuan ng Perez ni Talia. Magkaibigan na si Miguel at Nathan. Tanggap na ni Nathan na tuluyang nawala sa kanya si Talia. Mayroon din naman siyang kasalanan dahil nakipagtalik siya kay Vanessa habang magkasintahan pa sila ni Talia. Kaya iniisip niya na hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal nito dahil taksil siya at manluloko. Kinausap ni Nathan si Miguel ng maayos lalaki sa lalaki. Binili niya kay Miguel na alagaan at huwag pabayaan si Talia. Nasa simbahan na silang lahat, lumapit si Nathan kay Miguel at inabot niya ang kanyang kamay para makipag-shake hands. Patuloy na tanggap niya ang pagkawala ni Talia sa buhay niya. Miguel, huwag mong sasaktan si Talia katulad ng ginawa ko sa kanya. Alagaan mo siya at mahalin ng tapat. Saad ni Nathan habang nakangiti kay Miguel. Nathan, maraming salamat. Huwag kang mag-alala. Kahit hindi mo sabihin yan, ginagawa ko. Tugon ni Miguel at tinapik-tapik niya ang balikat ni Nathan. Ilang sandali pa, nagsimula na ang kasal. Napakaganda ni Talia habang naglalakad sa pulang carpet. Kahit malaki na ang tiyan niya, ay hindi pa rin natakpan ang tunay niyang ganda. Habang naghihintay si Miguel sa gilid kasama ang kanyang mga magulang ay tumulo na ang kanyang mga luha. Napakasaya niya pero hindi nawala ang kanyang kaba. Hinawakan ng kanyang mami ang kamay niya na para ma-relax siya. Anak, relax ka lang. Alam kong kinakabahan ka. Ito na ang hinihintay natin na isang ganap na Delos Reyes na si Talia, saad ng kanyang ina. Miguel, magpakabait ka na isang mabuting asawa kay Talia at mabait na ama sa magiging anak nyo. Ito ang gusto namin na magkaroon na tayo ng tagapagmana. Opo ma'am, dad, alagaan ko po ang pagmamahala namin ni Talia. Hindi ko po kayo bibiguin. Maraming salamat sa inyong dalawa. Masaya akong sobra, tugon ni Miguel. Pagdating ni Talia sa harap ni Miguel ay inabot ni Miguel ang kanyang braso kay Talia. Umalik si Talia sa mga magulang ni Miguel at ganoon din si Miguel sa mga magulang ni Talia. Miguel, Talia, congratulations. Sana alagaan mo ang anak namin. Miguel, saad ni Violeta kay Miguel at tinapik-tapik na Alberto ang balikat ni Miguel at binati niya rin ito. Congratulations Miguel, Talia, mahalin mo ng tapat ang anak namin. Yan lang ang hihilingin ko sa iyo, saad ni Alberto. Baka sa mukha nito ang tuwa dahil natupad na rin ang gusto ng kanilang anak na makasama si Miguel. Pagkatapos ng kanilang kasal, sumakay na sila sa kanilang bridal car. Ang saya ni Talia at Miguel dahil sa wakas dala na niyang apelyido ni Miguel, isa na siyang ganap na Delos Reyes. Habang pupunta na sila sa kanilang reception, nagulat sila nang may humarang sa kanilang sasakyan. Isang van na itim. Natakot si Talia at niyakap niya si Miguel. Bumaba ang mga lalaki may takip na mukha. Miguel, sino sila? Miguel, natatakot ako. Tanong ni Talia. Niyakap ni Miguel si Talia na mahigpit para mawala ang nararamdaman niyang takot. Talia, huwag kang matakot. Nandito lang ako, okay? Kahit anong mangyari, huwag kang bumitaw sa akin, Talia. Tandaan mo, mahal na mahal kita. Ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay. Magsasama tayo kahit sa kabilang buhay. Tandaan mo yan, Talia. Saad ni Miguel. Miguel, natatakot ako. Mahal na mahal kita, Miguel. Saad ni Talia. Habang nanginginig sa takot, lumapit sa kanila ang sasakyan ng mga lalaking bumaba at may bitbit pa itong mga baril. Tinutukan nila ng baril ang driver, sabay utos sa driver na buksan ang pinto ng kotse. Buksan mo ang pinto, sigaw ng armadong lalaki. Hindi binuksan ng driver kaya nagpaputok ang lalaki ng baril. Sa takot ng driver, binuksan niya agad ang pinto at pinalabas siya ng mga lalaki. Kayong dalawa, bumaba kayo, baba! Sigaw ng lalaking nakabunit ang muka. Pamilyar kay Talia ang boses ng lalaki. Anong kailangan ninyo sa amin? Buntis ang asawa ko. Maawa kayo sa amin, saad ni Miguel sa mga lalaki. Huwag ka nang magtanong, bumaba na kayo kung ayaw niyong susunugin ko kayong dalawa sa loob ng kotse, sigaw ng lalaki. Miguel, natatakot ako, takot niyang sabi habang umiiyak si Talia at niyakap niya si Miguel na sobrang higpit. Talia, huwag kang matakot, nandito lang ako, halika, bumaba tayo, kalmadong tura ni Miguel. Bumaba si Miguel at si Talia sa kotse pero pagbaba ni Talia, agad siyang hinawakan ng mga lalaki at sinakay sa van.
Miguel, Miguel, tulungan mo ako. Miguel, natatakot ako, sigaw ni Talia. Umiyak si Talia sa sobrang takot at nanginig pa ang kanyang buong katawan. Nahihirapan pa siya dahil sa kanyang suot na gown. Samantalang hindi makagalaw si Miguel dahil nakatutok sa kanyang ulo ang 2 baril. Hayop kayo, saan niyo dadali ng asawa ko? Talia, Talia, bitawan niyo ang asawa ko. Talia, ibalik niyo ang asawa ko, parang awa niyo na. Hinabol ni Miguel ang van pero wala na siyang nagawa dahil malayo na ito. May isang van na dumating at dinukot din si Miguel. Sinakay siya sa van, lumaban siya pero pinalo ng armas ang kanyang ulo at nawalan siya ng malay. Binaril ng lalaki ang driver nila ni Miguel at nagbandali na silang umalis sa lugar na yon. Nagising si Talia na may tali na ang kanyang mga kamay. Hindi niya alam kung saang lugar siya naroon. Takot na takot siya dahil ang dilim at puro mga drum ang nasa kanyang paligid. Umiiyak si Talia sa sobrang takot. May lalaking lumapit sa kanya, bitbit ang isang lampara. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Kailangan ako ng asawa ko. Maawa kayo sa akin. Buntis ako. Pakawalan niyo ako dito. Pagmamakaawa ni Talia. May isang lalaking lumapit kay Talia at hinawakan ang kanyang mukha. I'm sorry miss, pero hindi namin maibibigay ang hinihingi mo. Malaki ang bayad sa amin. Kailangan ko ng pera. Kaya sana maintindihan mo kami. Inutusan lang kami saad ng lalaki. Hindi niyo ba nakita buntis ako? Baka mapano ang baby ko? Wala ba kayong konsensya? Sino nag-utos sa inyo? Tanong ni Talia habang umiiyak. Ako, Talia. Nagulat si Talia nang makita niya ang mukha ni Vanessa. Nakingisi pa ito habang humihigtit ng sigarilyo. Vanessa, bakit mo ito ginagawa sa amin ni Miguel? Napakasama mo. Puro kasama na lang ang laman ng katawan mo. Buntis ako, Vanessa. Wala ka na bang konsensya? Kapag may mangyari sa baby ko, ako mismo ang papatay sa'yo. Sigaw ni Talia. Talia, paano mo ako mapapatay? Nakatali ka dyan. Bobo ka ba? Hindi kita pakakawalan dito, Talia. Hanggang sa mga naka, mababaliw ang mga magulang mo sa kakahanap sa'yo dahil kahit kailan hindi ka na nila makikita dahil ililibing kitang buhay sa ilalim ng lupa. Sigaw ni Vanessa. Napakasama mo talaga, Vanessa. Buhay ka pa nga pero kasama na ni Satanas ang kaluluwa mo. Singhal ni Talia. Oo, Talia, masama ako. Inagaw mo kasi ang lalaking mahal ko. Nagmamahal lang kami ni Miguel noon pero nang dumating ka sa buhay namin, ginulo mo kami at sinira mo ang mga plano namin ni Miguel. Ako ang mahal niya noon pero bakit ikaw ang minahal niya ngayon? Pinakasalan ka pa talaga niya. Ano sa tingin mo? Hayaan ko kayong maging masaya? Kasama ang anak niyong 2? Hindi kaya magdusa ka, Talia, dahil ipaparamdam ko sa iyo ang nararamdaman ko ngayon hanggang sa magpakamatay ka. Narinig mo ba, Talia? Tanong ni Vanessa kay Talia. Wala akong kasalanan sa iyo, Vanessa, dahil hindi ko kagustuhan ang mga nangyayari. Hindi ko kasalanan kung minahal ako ni Miguel. Hindi ko kasalanan kung ako ang minahal niya dahil ikaw ang may kasalanan, Vanessa. Sigaw ni Talia. Ako pa ngayon ang may kasalanan, Talia. Paano mo nasabi na ako ang may kasalanan? Samantalang ikaw ang malanding paanakan na pumasok sa buhay namin ni Miguel. Ginulo mo ang lahat, Talia. Kaya huwag ka nang magmalinis dahil bukod sa isa kang paanakan, anak ka ng isang magnanakaw. Sigaw ni Vanessa kay Talia. Dahil sa iyo, Vanessa, kung bakit nawala ang pagmamahal ni Miguel sa'yo, hindi dahil sa paanakan ako o magnanakaw ang daddy ko. Kung hindi ka nakipag-sex sa ex-boyfriend ko, maaring wala kami ngayon sa ganitong sitwasyon. Dahil nang pumunta ako sa opisina ni Nathan, umatras na ako dapat sa kasal, sa fake na kasal, sa kasal na ginawa mo niyong fake. Pero anong ginawa mo, Vanessa? Nakipag-sex ka kay Nathan at anong akala mo na babalikan ko si Nathan pagkatapos kanyang pinatulan? Hindi ako bobo, Vanessa, kaya nagpakasal ako kay Miguel dahil sa kagustuhan kong gantihan kayo ni Nathan. Kaya ikaw ang may kasalanan, kayong dalawa ni Nathan, kaya wag mo akong sisihin, Vanessa, dahil kasalanan mo. Paano mo nakuhang makipag-sex kay Nathan samantalang pag-alis ko sa bahay ng time na yon nakapatong ka pa kay Miguel? Ngayon, Vanessa, bakit nga ba ako minahal ngayon ni Miguel? Galit na ganti ni Talia. Galit na galit si Vanessa, sinabi ni Talia at lumapit siya kay Talia. Tumigil ka, Talia. Sinampal niya mukha ni Talia. Hindi lang isang beses, paulit-ulit hanggang sa dumugong ang labi nito. Tumawa si Talia habang inaasar niya si Vanessa. Bakit, Vanessa? Nandidiri ka ba sa sarili mo? Kaya ka ba nagagalit? Minahal ako ni Miguel dahil siya ang nakakuha sa pagkababae ko at nawala ang pagmamahal niya sa iyo dahil nakita niya na marumi kang babae kahit kanino ka pumapatong at nagpaparaos dyan sa kakatihan mo. Sigaw ni Talia.